Good morning, good afternoon, or good evening to everyone. This is Apadma ng Templong Unituhan ng Luntiang Agama, and welcome to our Day 49, our 100th day countdown towards my 48th birthday. Ngayon ay March 19, 2026 at ang oras natin ay 8:36 ng gabi. At what a day talaga, what a day, no? So, nagising po tayo ng mga alas 6:30 ng umaga para simulan ang ating araw. Then naglakad tayo dito papuntang Nava para bumili ng kandila at ng almusal namin nilakay. We had Papa Ethan and Mommy. Then by 8:30, dumating na ang ating mga estudyante. Sila, let me remember, Anthony, Bethany, Iyo, and her mom. So, it was so great at sinimulan natin ang discussion about hilot diagnostic, no? So sa hilot diagnostic, napakabilis lang namin nagawa yung tudluan, which is finger alignment. No, is pantay daliri, and then the finger alignment. And then by 11 a.m., ay dumating ang ating kasama, na ating kalay, na si Gian Abian, which is nag-aral din siya ng hilot alignment program. And I was so grateful for Gian. Sir Gian, maraming salamat. Nako, I love you na po talaga. Talagang kinilig ako, napasaya mo ako dahil kasi nga meron akong naging kasama sa pagtuturo ng hilot. And then in the afternoon, surprisingly, talagang nabigla ako na nandiyan si Darla, no? Ating master hilot novelan ng Cainta Rizal. At tinulungan din tayo sa pagde-demonstrate ng tawas. So sa araw na to, talagang naramdaman ko yung pagmamahal ng ating mga kalay, yung pagsuporta ninyo sa akin na parang alam niyo yata mag-isa lang ako nagtuturo ngayon. And I want, talagang kinikilig ako. Kumbaga parang ang sarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa'yo. At ganyan din sana ang gawain ng bawat isa, no? Ang magmalasakit. Dahil kasi ang topic natin ngayon ay collective compassion. So paano ba nangyayari ang compassion ko? Ano ba yung ko at passion? Ito yung pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa. No? And I know ang ating aralin na Hilot Binabaylan ay isang bahagi po ng pagmamalasakit sa kapwa. Tulad nga na sinabi natin, kasi ang mga modern healthcare practices ngayon, it requires licensure, no? License to practice. Kasi nga maraming iba na hindi tumutupad sa standard and regulation ng pamahalaan. Pero ang hirap ba, kailangan ba natin talagang magkaroon ng lisensya bilang isang manghihirap dito sa bansa natin? Pero ibabalik ko kayo sa unang panahon, nung kayo'y bata pa. Di ba minsan nauutusan kayo ng mga magulang na, "Anak, hilutin mo ang ulo ko." Kung ikaw ay isang anak at hilutin mo ang iyong magulang, kailangan pa ba ng lisensya yon? Hindi po ba, di ba? Hindi na kailangan, di ba? So, ibig sabihin, ang pagsasagawa ng hilot ay hindi kailangan ng lisensya. Ang kailangan nito ay pagmamalasakit, ay pakikipagkapwa. So you need to have a relationship to the person in order for you to perform the healing arts. So yun po ang ating itinuturo na ang hilot ay isang relationship, no? At pagkakaroon ng relationship. So anong klase ng mga relationship na dapat mabuo sa isang manghihilat at pasyente? Yan ang ating tinuturo sa ating Hilot Academy Binabaylan sa pagiging Hilot Binabaylan practitioner. So sana no, magkaroon tayo ng pagkakataon na malaman ang mga patakaran ng panghihilot. Kasi ngayon, ang ginaganap, no, ang nangyayari, ang hilot ay nagiging commercial. So nagiging isang serbisyo siya para ikaw ay bayaran ng, ng tao. No? So sa ganitong aspeto, talagang kailangan natin ng pamantayan at patakaran kung paano manghilot. Pero sa Hilot Academy, atin pa rin isinusulong na dapat meron tayong relationship sa ating patient, sa ating kapwa. Yun yung pagmamalasakit. At ang pagmamalasakit ay hindi mo na kailangan ng, ng lisensya, di ba? Hindi mo na tatanungin. Kasi nga, tulad nga sabi ko, sa isang manghihilot, you don't need to ask kung ano ang gender mo, ano ang religion mo, ano ang nationality mo, ano ang political affiliation mo. So lahat ng taong may pangangailangan ay dapat mong tulungan bilang isang manghihilot. At hanggang saan ang kailangan mong ibigay bilang isang manghihilot. Ibibigay mo
ang lahat ng iyong kakayanan ayon sa iyong kaalaman. Pero kung hindi mo alam ang isang bagay, doon ka mag-stop at bigay mo, kumbaga ipasa mo sa iba, i-refer mo sa iba. Yun ay tunay na pagmamalasakit. Huwag kang magmagaling na kaya mong gawin to. Dahil kasi baka manganib pa ang buhay ng iyong pasyente. So dapat matutunan natin ang tamang pamamaraan ng panghihirap, ang tamang pag-uugali, at ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Muli, ito ang Apo Adnan, ng Templong Untuhan ng Gunting Agaman, nagsasabing, mayari na, pag-asa ko. Paalam.